Magandang araw sa inyo. Narito na ang ating lessons sa language ngayong quarter 1, week 3, day 2. Ang ating layunin at the end of the lesson, the learners can discuss what is interesting or entertaining in a text, identify naming words that represent animals from a dialogue listened to, and use naming words that represent animals to elaborate a particular topic. Kahapon ay pinag-aralan natin ang iba't ibang ekspresyong ginagamit sa simpleng pagbati at mga salitang pamilyar na ginagamit sa pantawag sa mga tao. Ngayong araw naman ay magbabahaginan tayo ng mga paborito nating kwento. So, mayroon ba kayong mga paboritong kwento tungkol sa hayop? O ano yung mga common na mga kwento tungkol sa hayop? Three Little Pigs, ano pa, si Pagong at si Matching, yan. So, siguro yun yung mga nasa isip. Araw na ito, pag-uusapan natin ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng hayop. Maglalaro tayo ngayon ng piliin mo. Ilagay sa loob ng bahay ang mga larawan ng hayop na maaaring alagaan sa tahanan. So, alin kaya dito ang maaaring alagaan sa tahanan? Tigre ba? Siyempre hindi. Ibon? Yan, pwede yung alagaan sa tahanan. Aso? Kuneho? Ibon? Pusa? Manok? Pwedeng alagaan sa bahay pero sa labas lamang ng bahay. At ang pagong. Okay? Yan. So, yung leon at tigre, hindi natin sila pwedeng alagaan sa loob ng bahay kasi delikado. Yan. Ito lang ay dapat nasa zoo o nasa kagubatan. Ngayon, sabihin ang ngalan ng hayop na makikita sa larawan. Ano ito? Tigre. Ito naman, manok, pusa, ibon, kuneho, leon, aso, pagong. Banggitin muli ang mga salita. Ulitin nyo nga. Tigre, leon, pusa, pagong, manok, aso, kuneho, ibon. Ang mga salitang nabanggit ay mga ngalang tumutukoy sa hayop. Tandaan nyo, ito ay mga pangalan ng hayop. Pakinggan ninyo ang maikling usapang aking babasahin tungkol kina Mia at Leo sa panulat ni Neil F. Fonciano. Tingnan mo, Leo! Ang laki ng tigre! Wow! Oo nga, Mia! Talagang napakalaki! Nasa ilalim ng punang tigre! Mukhang makapangyarihan! Alam mo ba ang mga tigre pinakamalaking ligaw na pusa sa mundo? Ang galing! Ang masaguhit sa tigre ay tumutulong sa kanila na magtago sa kagubatan. Gustong-gusto ko ang magandang balahibo nitong kulay kahel. Sabi ng tagapangalaga ng zoo, marami raw kinakain karne ang tigre araw-araw. Grabe! Isipin mo, napakarami palang dapat ihanda kapag magpapakain ng isang tigre. Ang mga tigre ay mahusay din lumangoy. Di nga! Di ko nga alam na mahilig pala sa tubig ang mga tigre. Oo, gustong-gusto nilang magpalamig sa mga lawa at ilog. Ang dami kong nalaman ngayon. Ito ng pinakamagandang araw. Anong pinag-uusapan ni Mia at Leo? Tungkol sa tigre. Anong katangian ng tigre ang nabanggit sa usapan? Yan, so ang tigre ay parang napakamakapangyarihan. Magaling din siyang lumangoy. So, hindi natin naakalain, no, na magaling lumangoy kasi ang tigre pala ang pinakamalaking klase ng pusa. So, isang pusa ang tigre. Kaya, ayan, di ba ang mga pusa ayaw sa tubig pero ang tigre magaling lumangoy. Gusto mo bang mag-alaga ng tigre? Ayan, sige nga. So, bakit oo at bakit hindi?
Ayan. So, siyempre mahirap mag-alaga ng isang tigre kasi 'di ba nabanggit do'n kailangan marami siyang kinakaing karne. So, magastos kasi kailangan nating bumili ng maraming karne. 'Yan, baka 'pag hindi natin napakain tayong kainin niya ano. So, kaya dapat kung gusto nating mag-alaga niyan dapat meron tayong malaking, malaking, paligid para kung saan siya makakagala. Kasi baka 'pag kinulong lang natin siya magwala siya at delikado 'yun. Tsaka dapat may permit kayo 'yan, 'pag mag-aalaga kayo niya kasi hindi siya basta-basta puwedeng alagaan sa bahay. Ano sa tingin ninyo ang nakaaliw at nakakuha ng inyong atensyon sa usapang napakinggan? Ako para sa akin yung mga impormasyon na nalaman ko sa tigre na ito pala ay magaling lumangoy, ayan, mahilig siya sa tubig, tapos ito pala ay isang uri ng pusa, 'di ba? Ngayon pakinggan ninyo ang mga salitang sasabihin ko ng 2 beses pagkatapos kayo naman. Handa ba kayo? Tigre, manok, pusa, kuneho. So basahin niyo ngang muli mga bata. So ngayon pakinggan ninyo ang mga pangungusap na sasabihin ko pagkatapos kayo naman, okey? Ulitin niyo yung sasabihin ko, handa na ba kayo? Okey. Ang tigre ay mabangis. Ulitin niyo nga. Tumitilaok ang manok tuwing umaga. Magaling. Binigyan ko siya ng pusa kanina. Mabait ang alaga kong kuneho. Ngayon mga bata magkakaroon tayo ng guessing game. So, hindi ko kayo grupo siyempre kasi hindi naman natin 'yun magagawa dito. So, ngayon may papakita akong picture, kailangan niyo lang hulaan habang tinatanggal ko yung isa-isa nakaharang do'n sa picture ta's hulaan niyo kung anong hayop 'yun. So, pipindutin ko ang bilang na ako na lang ang pipili hanggang sa mahulaan niyo ang larawan. Okay, una, oh, ano, nahulaan niyo na 'yon. Kasunod, ayan, oh, nahulaan niyo ba kaagad? Kasunod, pagong. Okay, ano, nahulaan niyo ba kaagad? Ito ay isang ibon. Hulaan niyo din 'to sa ah. So ngayon tingnan ang larawan, tukuyin ang ngalan ng hayop, kung anong ngalan ng hayop ang nasa larawan at gamitin ito sa pangungusap. 'Yan, so hindi ko naman maririnig yung sasabihin niyo, so magbibigay na lang ako ng halimbawa. Okay, leon. Nakakita na ako ng leon sa zoo. So ang leon ay ngalan ng hayop. Aso. May alaga akong aso. Pagong. Mabagal maglakad ang pagong. Ibon. Maliit ang ibong ibinigay ng ate ko. Ahas. May nakitang ligaw na ahas sa likod ng aming bahay. So, kayo ba, may alaga ba kayong hayop sa inyong tahanan? So, paano niyo yun inaalagaan? O dapat kung gusto niyo mag-alaga ng isang hayop, dapat ay ready kayo sa mga responsibility 'no, hindi lang siya, laruan, hindi yun laruan, dapat atin din itong inaalagaan. Kailangan matuto kayong magpakain, 'pag dumumi siya linisin niyo,
Okay? Yan. So, yun yung mga bagay na dapat ninyong ginagawa kapag gusto nyong mag-alaga ng hayop. Yan. So, mahalaga bang alagaan natin ang mga hayop sa ating paligid? Siyempre naman, kasi sila'y may buhay, no? So, kung hindi natin sila kayang alagaan, huwag natin silang kukunin kasi kawawa naman sila. At may batas na nagsasaad na dapat alagaan natin ng maayos ang mga hayop. Kahit nga ahas yan hindi mo siya pwedeng basta-basta patayin. So, sabihin ang ngalan ng hayop sa larawan at gamitin muli ito sa pangungusap. Ano ito? Paru-paro. Yan. O anong masasabi niyo sa paru-paro? Ang paru-paro ay isang insekto. O kaya ang paru-paro ay kulay asul. Eto naman, ano ito? Isda. O, ang isda ay kulay kahel. Ang isda ay masaya. Ano ito? Kabayo. So, ang kabayo ay mabilis tumakbo. O kaya, mabilis tumakbo ang kabayo. Butiki. Maliit ang butiki. Bibe. Ang bibe ay kulay dilaw. Elepante. Malaki ang elepante sa zoo. Kalabaw. Masipag ang hayop na kalabaw. Baka. Nagbibigay ng gatas ang baka. Unggoy. Lumalambitin ang unggoy sa puno. Daga. May maliit na daga sa ilalim ng kama. Yan. So, lagyan ng check kung ang sumusunod na pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng hayop at X kung hindi. Daga. O, syempre ito ay check. Okay? Bukid. X kasi ang bukid ay lugar. Kambing. O, ano ang kambing? Syempre ito ay check. Lapis. O, X dahil ito ay bagay. Gagamba. Okay, check. Yan. So, sana ay may natutunan kayo ngayong araw. Abangan ang susunod nating lesson ng Day 3 sa language. Paalam!